po, inanayahan ko po ang lahat na tumayo. And indeed, God has created the day so we can give Him the praises and adoration. So let's ask God to open our eyes, our hearts, and open the gates of heaven so that Jesus will be revealed in this place. Amen? Amen. Amen. Open our hearts, Lord, we want to know you. Open our ears, Lord, we need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Open our hearts, Lord, we want to know you. Open our ears, Lord, we need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here, God is here, God is here, He is able. Reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here, God is here. God is here, He is able. We don't need to see Jesus face to face.
yours is the kingdom and the power and the glory, for you are Jesus, our righteous God. You are the Son of God. Hallelujah. Jesus, God's righteousness revealed, the Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now
Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord and be saved. Come on, church, let's call upon the name of the Lord, for He is the God who is great. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, Lord. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Hallelujah. Salamat sa'yo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Here we are to worship you, Jesus. We glorify your name, O God. Open your mouth to worship God. We declare your holiness, Jesus. Hallelujah. Salamat
Tunay nga, Panginoon, yours is the kingdom. Salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo kaming binibigyan ng pagkakataon na ikaw ay aming mapapurihan. Lord, minsan nakakalimutan namin kung gaano kalaki ang iyong pag-ibig. We'll never know how much it cost. But we're always grateful, Panginoon, sa buhay na meron kami, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang Diyos na nag-iisa at karapat-dapat na papurihan at sambahin. Walang ibang katulad mo sapagkat ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari na walang katulad. Hallelujah! Sa iyo lamang ang kaluwalhatian, karangalan at kadakilaan. In Jesus' name, Amen. Isang mainit na pagbati sa bawat isa sa atin. Mainit-init. Yung panahon ay makulimlim, pero isang mainit na pagbati sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Maging po sa mga nanonood sa atin sa live streaming, kami po ay nagagalak na sa oras na ito ay kasama namin kayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. So, kumusta po kayo? Kinumusta na ba natin yung ating katabi? Yan. Baka naman pag-uwi natin, uwi tayo, ay hindi pa natin nakukumusta yung ating kapatid sa pananampalataya. So, kumustahin mo na siya habang may pagkakataon pa. So sa umagang ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol po sa grasya ng ating Panginoon. Living in God's grace. Ano po? But yung paggising pa lang natin kaninang umaga, biyaya na yan ng Panginoon sa atin. Amen. Dahil kung hindi sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo magigising. Di po ba? So, bago po tayo mag-start sa ating mensahe sa umagang ito, may I request everyone to bow down and let us pray. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin. Itinataas ka namin, dinadakila ka namin sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa oportunidad na ibinigay mo sa amin para makinig kami ng iyong salita. Lord, sa aming pong pakikinig, dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ihanda mo ang aming mga puso. Turuan mo po kami na makinig, Panginoon, sa inyo. At maging po ang iyong lingkod na iyong gagamitin, Ama. Tulungan mo siya. Gamitin mo siya. At hayaan niyo, Ama, na ang iyong salita ay dumaloy sa kanyang mga labi. At ikaw lamang, O Diyos, ang mapapurihan sa aming pong kalagitnaan. Pinupuri ka namin, itinataas ka namin, pagpalain mo po ang bawat isa sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming samudalangin. Amen at Amen. Today, I would like to make my introduction by addressing the things that are happening. Dahil
Praise the Lord. May iko. Praise the Lord. So sunod-sunod po kasi yung lindol sa ating bansa. Yan. Philippines is shaking. Kanina ko lang umaga nakita po yan at nakuha yung ating attention na kunin siya. Okay, yung mga nakapula, nakita po natin dyan, yan na po yung for the past, I think 2 weeks, 2 weeks lang po yan, nakaraang na 2 linggo. Yun na yung mga lugar na kung saan niyanig ng lindol. Nasa sentro, nasaan ang Metro Manila dyan? Nasa sentro ang Metro Manila, And it is by grace na ang Metro Manila ay hindi niyayanig ng lindol. Amen. Dahil po sa biyaya ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon na kapag niyanig po ang Metro Manila, marami pong tao ang maapektuhan. So yan po ay grasya ng Panginoon sa atin na nakatira dito sa Metro Manila. Ang nakakalungkot dahil po sa lindol na nangyayari sa ating bansa, ginagamit itong dahilan even to discredit people or group of people. Kapag kayo po ay sa Facebook, itong mga lindol na nangyayari sa ating kapaligiran, ay ginagamit pong itong dahilan para i-discredit po yung mga tao. Those people we do not like because of politics. Sabi ng aking nabasa sa post, una sa Cebu, then sa La Union, then sa Davao, sabi niya. And he is insinuating something. Dahil po yung 3 provinces daw na ito ay alam nyo na. Di po ba? In Matthew chapter 28, verse 24, verse 8, ganito po yung ating mababasa, sa Matthew chapter 24, verse 8. But all this is only the first of the birth pains, with more to come. Yan po yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Matthew chapter 24, sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo ang mga katagang ito in reference to wars and earthquakes at mga iba pang mga kalamidad, With the wars between nations and earthquakes that we are seeing today, ang mga ito ay hindi na bago. Actually, itong mga bagay na ito ay hindi na po bago. Nangyari na ito kahit noong hindi pa tayo ipinanganak. Ang pagsilang po ng kapighatian na ito ay dulot ng kasalanan na minana natin sa ating ninonong si Adan at saka si Eva. So hindi po pwedeng sabihin natin na ikuan lang natin sa isang pagkakataon, o parang hindi po maganda na it's unfair na sasabihin natin na nangyayari yung mga bagay na ito dahil po sa ganito, Pero ang katotohanan po, ang mga bagay na ito ay sinabi na ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi po niya dyan is, with more to come. Sabi niya doon sa huling bahagi ng chapter 24, verse 8, sabi niya, with more to come. And let us understand the phrase, with more to come. The phrase, with more to come, is not only referring to how often or gaano ito kadalas mangyari. But also, how destructive or gaano ito kalakas at karami ang maapektuhan. So yung phrase na with more to come ay hindi lang po nangangahulugan na maraming mga siguro nung panahon noon, hindi pa ganoon kadalas yung mga lindol.
Walang problema pag kahit na maraming lindol kung hindi naman malakas, di po ba? So para ka lang dinuduyan-duyan. Ano po? Pero kapag tignan natin ng mabuti yung salita na with more to come, at sa katotohanan na nakikita po natin, nagiging destructive po yung mga lindol. Habang tumatagal, lalong dumadami at lalong nagiging destructive po yung lindol. Mas marami pong naaapektuhan. So yan po yung ibig sabihin ng with more to come. So ibig sabihin, ang lindol na mararanasan po natin ay palakas ng palakas. At parami ng parami ang maapektuhan. Ganon din yung digmaan na nakikita po natin. Sa amin sa La Union, ilang beses na rin akong nakaranas ng malakas na lindol. Sino na po dito sa atin yung nakaranas ng malakas na lindol? Sa amin po sa La Union, ilang beses na rin po akong nakaranas ng malakas na lindol. Yung klase po ng lindol na vertical and horizontal siya. Siguro baka yung mga lindol na nakanasan lang natin ay yung parang dinuduyan ka lang. Pero kadalasan po na nakaranasan po namin sa La Union, yung lindol po is vertical and horizontal. Yung gaganon siya, tapos bibigla siyang ibabagsak. Hindi lang yung dinuduyan ka. And those were the destructive ones. Kagaya ng tumama sa lindol sa Northern Luzon noong 1991, July 16, 1991, kung saan sumira ng yung Hyatt na hotel doon sa Baguio at bumaba ang dagupan ng isang metro. Mahigit 1 metro ang ibinababa ng dagupan. Dahil po sa pagganon ng lindol. So those are the kinds of earthquake that is destructive. Buti nga, inaabot lang ng segundo. Di po ba? Hindi ba kayo nagtataka? Yung lindol, inaabot lang ng segundo. Kung umabot kayo ng 1 minuto, may matitira pa kayang nakatayo? Wala na. Because we are living in the grace of God. At hindi nagtatagal ang mga pagyanig. Although karamihan sa atin ay wala pa sa mundo when the 2 world wars happen. Sino na po dito yung pinanganak, nakaranas ng World War I at World War II? Wala na, nangamatay na sila. But through history, we knew the extent of the damage of these 2 world wars. Alam po natin, by history, alam po natin kung ano po yung extent ng damage ng dalawang digmaan na ito. And humanity survives because it was just the beginning of birth pains. If there will be another World War III, I am sure it will be the end of the world. Imagine if there will be a worldwide earthquake. Balik tayo sa earthquake. Kung may worldwide na earthquake, how destructive it will be. Kung yung buong mundo ay magkakaroon ng earthquake, ano po. But the Bible says, earthquakes in various or different places. Sabi ng salita ng Panginoon, yung earthquake lang, mangyayari lang in different or various places. Yun po yung sinabi ng salita ng Panginoon. And the Bible is right. Dahil nakikita po natin na yung talagang yung lindol ay hindi po siya malawak. Kapag lumindol, hindi po basta hindi yung buong mundo ang naapektuhan. But different places, various places lang. And again, because we are living in the grace of God. The earth is in the palm of the hands of the sovereign God. Yung mundo na ginagalawan po natin ay nasa kamay po ng makapangyarihang Diyos na lumikha sa atin. The earth is protected until the times set by Him to destroy everything that moves on earth. But it is not by wars. It is not by earthquakes, but by fire. Kaya, huwag tayong magpanik. Instead, huwag po tayong magpanik. Dahil hindi po masisira ang mundo na ginagalawan po natin nang dahil po sa war
or sa earthquake, but by fire. Basahin po natin yan sa 2 Peter chapter 3. Makikita niyo po yan. Pero instead po na magpakumbaba, humingi ng tawad, magbalik loob sa Diyos ang tao, ang mga aral po at babala na dulot po ng mga ito ay pinagsasawalang bahala pa rin. Ano po? Alam natin po kung ano po yung rason kung bakit hinahayaan ng Diyos ang mga bagay na ito. Pero hanggang ngayon, makikita po natin ang mga aral at ang mga babala na dulot ng mga ito ay talagang ipinagsasawalang bahala pa rin ng tao. At ang tao ay lalong nagpapakasama. Pero hindi na ito nakakagulat. Dahil sinabi na ito sa salita ng Panginoon that in the last days, wickedness persists. Wickedness increase. Actually, one of the attitude that we have to look into ay yung sinabi sa 2 Peter, that on the last days, people will become scoffers. Scoffers. What is scoffers? What is a scoffer? Scoffer refers to people who openly mock, ridicule, or express contempt for someone's belief, viewing them as stupid. Yan po yung ibig sabihin po ng scoffer. Sa 2 Peter chapter 3, 3-4, sabi po niya dyan, most importantly, I want to remind you that in the last days, scoffers will come, mocking the truth and following their own desires. They will say what happened to the promise that Jesus is coming again. From before the times of our ancestors, everything has remained the same since the world was first created. Take note po. Kung titignan po natin na mabuti yung ating binasa sa 2 Peter chapter 3 verse 4, these people are familiar with the promise of Jesus' return. Sila po ay pamilyar po doon sa pangako ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Alam po nila, at first they believed, yet their faith faltered. Dahil hindi po sila nagkaroon ng malalim na pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat po tayong lumago at lumalim sa ating pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Because the shaking of our faith is now happening. Yung pagyugyug po ng ating pananampalataya ay nangyayari na po. Hindi lamang po yung mundo, yung lindol ang nangyayari. Pahayugyugin yung ating mga kinakatayuan, maging po yung ating pananampalataya ay niyuyugyug na rin. Sabihin mo sa katabi mo, niyuyugyug na yung pananampalataya mo. Yan. So maaring hindi pa umabot sa atin, but in most countries, grabe ang shaking na nangyayari. Hindi lang na ibabalita, ang daming Kristiyano ang pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hindi lamang po ito ibinabalita. Pero marami pong mga Kristiyano nang dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sila po ay pinapatay. Hindi pa po umabot ng ganitong persecution sa ating bansa. Paano kung dumating? Kayanin kaya natin? Ngunit dahil sa hinarap ng ating bansa ngayon, we need to watch out. What kind of persecution ang binabato po ng kaaway sa atin? Maring hindi pa tayo pinamimili or hindi pa tayo sinasabihan, Panginoong Hesus o pugot o patay. Maring hindi pa tayo nakakaranas ng ganon. Pero ibang klase ng persecution po ang ibinabato ng kaaway sa atin. Because of the political turmoil and corruption in our country, the enemy is tempting us to compromise the teaching of our Lord Jesus Christ. Yun ang ginagawa ng persecution ng kaaway sa atin. Tinitim po tayo, mga mananampalataya, para ikompromiso po yung ating mga natutunan na aral
ng ating Panginoong Hesukristo. Yes, we need to hate and expose sin, but we are not to hate people and rebel against our leaders. Kailangan po nating kamuhian ng kasalanan, pero hindi po yung tao. At hindi rin po tayo dapat magrebelde sa ating mga leaders just because they are corrupt. The Lord taught us to love our enemies and pray for them. Amen. Remember, Jesus came not for the righteous, but for the sinners. At ang sabi ng Panginoon, vengeance is mine, says the Lord. We are not to put barrier. Hindi po kailangan natin lagyan ng barrier po between us and the unbelievers. But to reconcile them to God. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, I'll give you the ministry of reconciliation. Di po ba? So paano po natin ma-reconcile yung mga hindi mananampalataya sa Panginoon kung yung attitude po natin is we hate people? Makialam tayo sa nangyayari sa ating bansa but not through violence. But prayers, evangelism, and discipleship. Living a life that is pleasing to God. Kapag ang bawat isa sa atin ay mamuhay na kalugod-lugod sa Diyos, wala pong imposible. Dahil kapag makita po ng mga hindi mananampalataya yung buhay natin na binago ng ating Panginoong Jesucristo, we need to be salt and light to this broken nation. Overcoming evil with good. Sabi ng salita ng Panginoon. Let us overcome evil with good. Gaano man kasama yung ating nararanasan, kailangan po makita sa atin yung buhay na binago ng ating Panginoong Hesukristo. At kailangan po din natin umpisahan yan sa ating pamilya at sa ating iglesia. Yung gusto natin na mangyari sa pagbabago po sa labas, ay dapat po mangyari muna sa ating tahanan at maging sa ating iglesia. Hindi po mangyayari yung pagbabago na inaasam po natin sa ating bansa kung hindi muna mangyari sa atin. I've learned this lesson. Inuna ko yung mga bagay, minsan, hindi ko inuna yung pamilya ko. Pero ulit akong nag-uumpisa. Kaya ito yung lesson na gusto kong unahin po natin yung pamilya po natin. Dahil yan po yung gusto ng Panginoon na gawin po natin. Let's start yung pagbabago sa loob ng ating tahanan. Bago po natin sabihin o asahin, makita yung pagbabago sa ating kapaligiran. We are God's kingdom on earth. Dapat makita sa atin that we are living in God's grace. Diba, ang sabi ng Panginoon nung tinuruhan po ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang mga disipulo na manalangin, sabi niya, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. We are God's kingdom on earth. Tayo po yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. At una, nagagawin ng Panginoon ay mangyari muna yung kalooban niya sa atin. At kapag makita po ng tao na nangyari po yung kalooban ng Diyos sa atin, mangyayari po sa ating bansa. What we need is a spiritual revolution, not people revolution. We need the power of God, not the power of people. Ngayong umaga, ano yung ginagawa? Alam natin po kung ano po yung nangyayari sa labas. Ano po? Remember the lesson of Tower of Babel? Maalala natin yung lesson ng Tower of Babel? Why we have different languages and different dialects? God willing, that will be our next topic. Ano po? About the Tower of Babel.
we need also to be patient. To the leaders of the land, kailangan po natin maging patient. Gaano man sila kasama o kakurap, because they were established by God to govern the nation and also to effect rules and laws that we are commanded by God to follow. Huwag lang pamiliin tayo, Huwag lang pamilihan tayo kung sino yung paglilingkuran natin. But kailangan po natin maging patient sa kanila. Patience is one of the fruit of the Holy Spirit. Makikita natin yan sa Galatians chapter 5, verse 22. Ano po? Patience. Kaso, pastor, sobra na. Dapat tama na. Di po ba? Yan yung sigaw natin Pastor, sobra na. Tama na. Did God ever say to us, enough is enough? Ang Panginoon ba ay sinabihan po tayo na enough is enough? No. We commit sins almost daily and have our weaknesses, yet God's grace is so sufficient. Pero yung biyaya po ng Panginoon sa atin ay napaka-sufficiente. Lahat ng bunga ng Espiritu Santo sa ating buhay po ay may importanteng gampanin sa buhay po natin. Sa panahong ito, napakahalaga po that we do not lose our patience. Napakahalaga po na sa panahong ito, huwag pong mawala yung patience natin. Bakit? Why? Dahil napakalaking problema ng tao ang maghintay. Madali tayong mainis, madali tayong magalit, madali tayong gumawa ng maling desisyon kapag kulang ang ating pasensya. At kapag ang pasensya na meron ka ay hindi bunga ng banal na espiritu, the enemy will definitely lead you to become a scoffer. Kanina, we define the meaning of scoffer. Kaya mag-iingat po tayo, kapag if you think maiksi ang iyong pasensya, if you think maiksi ang iyong pasensya and that you are now losing it, ask the Holy Spirit to fill you. Hingin po natin na punuin tayo ng banal na espiritu. Dahil siya lang po yung magbibigay sa atin ng tunay na pasensya. Lahat naman tayo may pasensya di ba? Sabi mo tanong mo nga sa katabi mo, may pasensya ka ba? May pasensya ka ba? Pero hanggang kailan mo kayang maghintay? Yan. May pasensya ka ba? Tapos sundan mo ng isang tanong ulit. Sabi mo, hanggang kailan mo kayang maghintay? The patience that the Holy Spirit will give us, pero yung patience po na ibibigay po ng banal na Espiritu sa atin, hanggang pumuti po yung uwak, kaya mo pong maghintay. Kapag yung pasensya po natin ay nagmula, bunga po yan ng banal na Espiritu, kaya po natin maghintay kahit na anong mangyari. Remember this important reminder from 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang sabi po niya sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not really being slow about His promise, as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. When you do not have the patience that comes from the Holy Spirit, kapag wala po tayong patience na nagmumula sa banal na Espiritu, slowly, unti-unti po, you will lose faith. You will lose faith in God's promises. You will think that He is not faithful in keeping His promise. Kapag maiksi po yung pasensya po natin, at kapag yung pasensya po natin ay hindi po yan bunga ng banal na Espiritu, time will come, you will lose faith. Because you will think that God is faithful, not faithful to fulfill His promise. Darating at darating yung punto na iisipin mo na hindi faithful ang Panginoon sa Kanyang pangako. If you are experiencing impatience, that you think God is no longer faithful in keeping His promise, then consider this. Pag-isipan po natin ng mabuti ito. Nakaisang araw ka na ba na nabubuhay dito sa lupa? Sinong dito yung nakaisang araw na nabubuhay sa lupa?
Isang araw. Bakit walang magtanong? Isang araw lang yung tinatanong ko eh. Nakaisang araw na ba tayo na nabubuhay dito sa lupa? Sino yung pinakamatanda sa atin? Meron na bang may 80s sa atin? Kanina tinanong ko si Nanay Esperanza. Nanay Esperanza, si Nanay Panchang, Esperanza, beautiful name. Ang ganda ng pangalan ni Nanay Panchang, Esperanza. Siya po yung Esperanza po. Si Nanay Panchang, sabi niya, E.T. Sabi ko, tamang-tama yung iniligay ko sa aking outline, E.T. Sabi ko, siguro si Nanay Panchang, E.T. na. Pero nagulat ako kanina, 80 na pala siya. Okay? O meron kayong kilalang umabot na ng 150, 200 man lamang na years na nabubuhay? Wala sa ating henerasyon, wala Sabihin na natin 100 ang pinakamatanda. But how many percent is 100 of 1,000? Why I am saying this? Bakit ko sinasabi ito? Kasi sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 8, sabi niya, "But you must not forget this one thing, dear friends. A day is like 1,000 years to the Lord, and 1,000 years is like a day." So ibig sabihin, pag titignan po natin yung kalendar ng Panginoon, wala pang isang araw tayong nabubuhay sa mundo. Pero yung patience po natin, we are now losing our patience. Nawawala na po yung patience po natin. At sinasabi na natin na hindi faithful ang Panginoon sa kanyang pangako. Pwedeng lahat tayo ay mga matay na, hindi pa dumating ang Panginoon. That is why the Bible tells us to live wisely. Sinasabihan tayo ng salita ng Panginoon na tayo po ay mabuhay na matalino. Paano mabuhay ang isang taong matalino? He lives one day at a time. Amen. Ang taong matalino, siya ay nabubuhay one day at a time. Hindi niya ipinagmamayabang, hindi natin ipinagmamayabang yung bukas. We are concerned of what is today. Nabubuhay siya na parang bawat araw ay huling araw niya sa mundo. So he makes sure that he is prepared to meet his masters or creator. Alam mo pag ganun po yung ating mindset, palagi po nating inahanda yung sarili po natin. Kapag isipin po natin na ito na yung huling araw ko dito sa mundo, then palagi nating inahanda yung ating sarili. Nevertheless, God is so patient with us because He does not want anyone to perish. Napaka-patient po ang Panginoon sa atin. He is giving us enough time to experience yung grasya po niya that is so sufficient. Gusto ng Panginoon na ma-enjoy po natin yung kanyang grasya. He is so patient with us. Sa kanyang sulat sa mga Ephesian believers, binigyan din po ni Apostol Pablo yung hindi maubos-ubos na grasya ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Apostle Paul was the right person to preach about the grace of God. Si Apostol Pablo ay siya po yung tamang tao para ipangaral sa atin yung grasya ng ating Panginoon. Because he considered himself the worst sinner who lived on earth. God saved him not because of his election as part of the chosen people, but by grace. Through faith, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po, sa sulat po niya sa Ephesians, he reminded us that we are only living in the grace of God. Tayo ay nabubuhay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Ngayon lang po ako nag-preach na ang ating text po ay nasa huling bahagi ng preaching. Diba? Ngayon lang ako nag-preach na yung text po natin ay nasa huling bahagi ng preaching. Pero hindi po introductions yung nangyari.
Malapit na tayong matapos. Now, I want us to practice again in opening our physical Bible. Ano po? Sinong may Bible po? Sino pong may Bible na dala? Cellphone. Kung maaari po, sana huwag nating buksan yung ating cellphone. Dahil sa cellphone, nandyan po yung temptasyon na pag makareceive po tayo ng notification, we lost sight of the Word of God. Yan din po yung nakakalungkot na nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. We depend sa ating cellphone sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pero alam ba natin na nandun yung temptasyon ng kaaway? Na kapag doon po tayo sa cellphone nagbabasa ng salita ng Panginoon, at pag may notification po yan, we stop reading the Word of God. And we lose sight of the Word of God. So I hope the cell phones are all silent mode. Ano po, yung cellphones po natin dapat po nasa silent mode po. Kung walang physical na Bible sa tabi ninyo, sa screen na lang po tayo magbasa. Ayan. Malapit na tayong matapos. Sa Ephesians chapter 2, beginning from verse 1 hanggang 10, gusto ko pong samahan po ninyo ako na basahin po ang salita ng Panginoon. Lahat po tayo ay magbabasa ng salita ng Panginoon. Gusto kong basahin po sa Tagalog, ano po. Dahil puro Tagalog po yung Bible na meron tayo dyan. Verse 1, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. At sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandaang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo, Jesus. Sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pang upang gawin natin. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga buhay na salita. According to what we have read, we are saved not because of what we have done. Amen. Tayo po ay niligtas hindi dahil po sa ating mga ginawa o mga ginagawa. Ito ay biyaya ng Panginoong Hesukristo sa atin. For our sake, He offered Himself at the cross. At tayo ay nanampalataya. Dahil sa ating pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay naligtas. Tayo po ay niligtas hindi upang ipagmalaki yung ating kaligtasan, kundi para ipakita sa tao na mayroon silang pag-asa at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo
kapag sila ay manampalataya. Not only the unbelievers, but among believers. We are saying today, nakikita po natin ngayon, batuhan ng kasalanan, di po ba? Hindi lamang po sa unbelievers, maging po sa mga believers. Ang nakikita po natin ngayon, batuhan ng kasalanan, kampihan. And we are becoming self-righteous. By telling others, I am right, you are wrong. I am good, you are bad. I am righteous, you are evil. Ganyan na po yung nangyayari sa mundo na ginagalawan po natin. At hindi po exempted yan ang mga mananampalataya. And for that, I believe the Holy Spirit is grieving. Nagre-grieve po ang banal na Espiritu to see believers doing the same. More and more, we forget that we are sinners saved by grace. The way we treat people as if we are worthy of God's grace. No, we are not. We are all doomed to eternal condemnation. Lahat po tayo ay nahatulan mamatay. For the wages of sin is death. No one is righteous, not even one. Sabi po niya sa Romans chapter 3, verse 10 and 23. We can demand justice without holding any grudges or rebel against our leaders. Pwede naman tayong mag-demand ng justice, di po ba? Pero sana wag po tayong mag-hold ng grudges. Wag tayong mag-rebel sa ating mga leaders for stealing the nation's money. But none of our business to condemn them. None of our business is to condemn them. Hindi po natin business na i-condemn po sila. Let the Lord alone judge and condemn them. Ang dahilan kung bakit hindi makakilos ang banal na Espiritu, dahil tayo ay kumukondina din sa kanila. Ang dahilan po kung bakit hindi po makakilos ang banal na Espiritu para i-transform po yung ating bansa dahil maging tayo po ay kumukondina sa kanila. Hayaan po natin na ang banal na Espiritu ang kumilos sa ating bansa. Ours is to humble ourselves, pray, seek God's face, and turn from our wicked ways. Sana we can find a courage na makialam. Kailangan din natin makialam sa nangyayari sa ating bansa, pero hindi po sa pamamagitan ng iniisip ng tao. Hindi po sa pamamagitan ng iniisip ng tao, kundi sa pamamaraan na nais ng Diyos. Malinaw po yung pamamaraan ng Diyos. Kung gusto po natin ng pagbabago sa ating bansa, sabi ng salita ng Panginoon, those who are called by my name, humble yourselves. Pray, seek God, and turn from your wicked ways. At kapag ito po yung pinamuhay po natin bilang mga binago ng ating Panginoong Jesucristo, bilang mga representasyon ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa, pakikinggan tayo ng Diyos bilang isang bansa. Patatawarin ang ating kasalanan. Kasi yung kasalanan ng bansa, lahat tayo apektado eh. Patatawarin ng Diyos ang kasalanan ng ating bansa at pagagalingin po niya ang ating bansang Pilipinas. Amen. Yun po yung malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon na dapat po natin gawin. Pangwakas po, tayong lahat ay walang magagawa at pwedeng ipagmalaki sa kahit kanino. Ang tanging nating pwedeng ipagmalaki ay ang katotohanan na tayo ay naligtas at nabubuhay dahil sa biyaya ng Diyos. Sabi ng ating Panginoong Hesus, kung wala ako, wala kayong magagawa. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita sa umagang ito. Tayo po ay yumuko, manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw po na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa pagtutuwid mo sa amin. Salamat,
po, Panginoon, sa pangungusap mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa banal na Espiritu na siya po ang kumikilos sa aming pong kalagitnaan. Kumikilos po sa aming buhay. Kumikilos po sa aming tahanan. Kumikilos po sa aming iglesia. Na kahit saan kami pumunta, Panginoon, nandun siya. Para tulungan kami sa lahat ng aming pong mga kahinaan. Panginoon, patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyo. Turuan niyo po kami, Panginoon, na hanapin ang iyong kalooban. Para sa pagbabago, Panginoon, hindi lamang po sa aming pong mga sarili, kundi maging po sa aming minamahal na bansang Pilipinas. Pinapasalamatan ka namin. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon, dahil po sa iyong habag na hindi po nagbabago noon, ngayon, at magpakailan paman. Panginoon, ito po ang aming samot dalangin. Panginoon, pagpalain mo po ang bansang Pilipinas. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay dadako sa banal na hapunan. Napakahalaga po na gawain po ng iglesia ang banal na hapunan. Ano po? Sabi ng salita ng Panginoon, do it as often. Actually, madalas, sabi ng salita ng Panginoon, dapat gawin po natin ito ng mas madalas. Ano po? Dahil ito ay napakahalaga na pagpapaalala sa atin sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, na dahil sa kanyang pagpapakasakit para sa atin, ano po, nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At hanggang ngayon ay patuloy po tayong nabubuhay dahil po sa biyaya ng Panginoon. Dahil kung hindi po sa biyaya ng Panginoon, wala tayo. Wala, kung ano yung meron tayo, wala. Ano po? It will come to nothing. Hallelujah. So habang dinidistribute po yung ating mga tinapay at ang ating pong fruit of the vine, let us continue to be in the presence of the Lord. At pasiyasat po natin yung ating puso. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Patuloy po ninyo, Ama, na siyasatin ang aming mga puso. Dahil alam namin, Panginoon, na kapag ang aming pong pagganap ng baking of the bread ay hindi po kalugod-lugod, Panginoon, ang aming puso sa inyo. Ito po yung magbibigay po, Panginoon, ng panghihina, Panginoon, sa amin. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, Lord, siyasatin mo po kami. At patawarin kami, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa namin, sa lahat ng mga inisip namin, sa lahat ng mga sinabi po namin na hindi po naging kalugod-lugod sa iyo. If we hurt someone, Lord, Father, remind us. And we release forgiveness, O God. If we are hurting, Lord, kapag kami po ay na-hurt dahil po sa aming kapwa, Lord, we release forgiveness, O God. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kagalakan, ng kapayapaan as we partake the bread and the wine that represent the body and the blood of our Lord Jesus Christ, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming samot dalangin. Amen. Tayo po ay tumayo. Kunin po natin yung ating bahagi, yung tinapay. Itaas natin yung tinapay. Sabi ng salita ng Panginoon, the night the Lord Jesus was betrayed, He took the bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Eat this in remembrance." Panginoon, maraming salamat po sa tinapay na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na ito'y pakalinisin po ninyo. Ito ay material lamang, Panginoon, na tinapay. Nagrepresenta po ng katawan ng aming pong Panginoong Jesucristo. Linisin po ninyo ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ito, Panginoon. That as we partake, Lord, to remember the sacrifice, the death, and the resurrection of our Lord Jesus Christ, Lord. Magbibigay po ng tunay na pagpapala. Hindi lamang po sa amin,
kundi maging po sa mga mahal po namin sa buhay, sa aming komunidad, sa aming iglesia, at sa aming bansa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming samot dalangin. Amen at amen. Kainin po natin yung tinapay. Taas po natin yung ating cup. On the same manner, he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Drink it in remembrance of me. For as often you drink it, you proclaim the Lord's death until He comes." Mga manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagdanak ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na siyang dahilan, Panginoon, kung bakit kami ay nabubuhay. Kami, Panginoon, ay nakakanasan po namin yung biyaya mo na hindi po nagbabago, hindi po nagkukulang. At higit sa lahat, Panginoon, yung pag-ibig mo na dakila, Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ito as we partake, O Lord God, na maging pagpapala, Panginoon, sa aming katawan. Lord, anuman po yung mga nakakanasan, sakit sa aming mga katawan, Panginoon, Lord, as we partake, Lord God, this. Lord, there will be healing. Maging po sa mga mahal po namin sa buhay, na mayroon pong mga karamdaman sa oras po na ito. Panginoon, dalangin po namin na sa oras po na ito ay maranasan po nila yung kagalingan, Panginoon. Salamat po. At ibuhos mo po, Panginoon, ang iyong pagpapala sa aming pong bansa. Ang iyong pagpapagaling, Panginoon, sa aming pong bansa. As we partake this, the wine, Lord, that symbolizes the blood of our Lord Jesus Christ. Lord, ibuhos mo ang pagpapalam sa aming pong bansa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming samot dalangin. Amen at amen. Inumin po natin yung ating bahagi. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon.